Pinagtitripan ni Divina ang may-ari ng sports club si Princess, lalo nang nalamang malapit ito sa city jail nakatira at nakipagsalamuha rin sa mga PDL or person deprived of liberty na pakunwari hindi sinadyang inihulog sa swimming pool ang sombrero at pinakuha kay Princess na kasalukuyang nasa gilid ng pool naglilinis at sa pagpupumilit na maabot ng hawak niyang leaf skimmer net, ang sombrero ay na-outbalance itong si Princess at nahulog sa pool at hindi na nakaahon at hindi siya marunong lumangoy. Nakita naman siya ng isang binata at walang atubiling naghubad ng damit sabay dive sa pool para iligtas ang dalaga at dinala sa gilid ng pool sabay sigaw ng tulong. Habang patuloy na chinecheck ang sitwasyon ni Princess na walang malay, kaya mapipilitan dito ang binata na magsagawa ng CPR. Samantala, walang lihim na hindi mabubulgar at lumabas ang tinatago ni Sir Dado na nakita ni Princess ang sulat kamay ng kanyang ninong at nanay niya ay pareho at lalong tumindi ang hinala nang nakita ang mga postcard na pinadala sa kanya noon ng kanyang nanay ay walang post-stamp. Ibig sabihin, peke ito at hindi totoong galing sa Kuwait na pinagtatrabahoan umano ng kanyang ina. Habang si Sir Dado naman ay kampante na sana na okay na si Princess at nagawa na naman nila ng paraan na kahit paano ay maibsan ang pangungulila ni Princess dahil sa mga ibinigay nila. Pero nagkamali siya dahil isang umiiyak na Princess ang nakaharap niya ngayon at hinihimok siya na sabihin sa kanya ang katotohanan kung totoong galing kay nanay niya ang mga sulat at postcard o galing sa kanyang kinikilalang ama. Sasabihin na kaya ni Sir Dado ang katotohanan na iniwan itong si Princess ng babae na nagngangalang Divina sa loob ng kulungan. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.